Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung expectation versus reality ng domestic helper dito sa Hong Kong? So yung mga nag-a-apply dito sa Hong Kong as domestic helper, sa una pa lang, bago pa lang yung flight nila, is very excited na sila. Very, alam mo yung, excited na ako pumunta dyan, ganyan-ganyan. Ang ine-expect nila na trabaho nila dito is hindi katulad ng expectation nila. Yung reality dito is iba. Dito guys, konti lang yung maputi sa Hong Kong. Siguro sabihin natin 50% maputi dito sa Hong Kong, 50% hindi. Kasi nga, nagmamarket sila dito. Lalo yung mga nakatira sa isla guys. Nagbabike sila. Parang Pinas lang talaga. Tapos hinahatid nila yung alaga nila. Nagbabike sila. Yung sa, sa Tayo, tsaka sa Lama Island, tsaka sa Chong Chau. Ayan, naka-bike sila doon kasi walang sasakyan doon. Kung meron man, motor lang. Pero mostly bike talaga yung gamit nila doon. So, parang lang talaga sila, Pinas. Kaya yung ina-expect nyo na dito is ibang-iba. And ang kaibahan lang is malaki nga yung sahod dito. Kaya nga nagtsatsaga sila. Kasi malaki yung sahod. Pero kung i-compare mo sa ibang mga country pa, maliit pa rin yung sahod ng Pero kung i-compare mo siya sa Middle East, mas malaki yung sahod ng Hong Kong. Kaya, okay na din dito. Yung expectation mo dito is hindi ganun kahirap, maganda tulugan mo, aircon, nasa condo ka. Pero yung reality dito is yung tulugan ko nandun sa taas. Sobra guys, nakaupo lang ako doon hanggang dito lang. Pag tumayo ako, mababangga na kasi nga wala na, dingding na yun, kisame na yun. So, expectation mo yan, lalo nung bago ako dito, ina-expect ko masayarap yung buhay. Tapos, nagising ako nung unang gabi ko dito na nawalan ako ng hangin, nasusuffocate ako. Ang ginawa ko, hinubad ko yung damit ko, tapos pinaspas ko ng pinaspas ng ganun. Para lang magkaroon ako ng hangin kasi feeling ko mamamatay talaga ako. Hindi ako sanay na ganun. So, expectation mo pagdating dito, masarap yung pagkain kasi feeling mo mayaman yung mga amo mo. Pero yung reality dito guys is iba yung pagkain nila sa pagkain mo. Swerte mo pag yung pagkain nila is hinatian ka or binigyan ka. Pero mostly sa mga amo dito, pagkain nila kanila lang or bibigyan kanila ng pagkain yung ulo ng isda or kaya buntot ng isda or buto ng isda. Marami akong nakikitang domestic helper na ang binibigay na lang sa kanila yung malaking isda is yung ulo na lang. Tapos yung mga nakadikit na laman doon sa buto. So, iba talaga. Lalo yung isang subscriber ko na nasa, diyan sa may building ng VWalk, nagtatrabaho. Kadiri daw talaga yung binibigay sa kanya na pagkain. So, alam mo yung tinugtuhugan na ng mga chopstick nila, bibigay sa kanya, ginagawa niya, tinatanggap niya, pero tinatapon niya, hindi niya kinakain. Ang ginagawa niya, doon siya sa kwarto, nagdadala siya ng kanin, tapos may pagkain siya doon. So, doon niya dinidiskartian. Ako naman dito, kahit papano naman, nabubuhay naman ako. Alam niyo yung isang tray ng itlog, 25 lang yan dito eh. Kita niyo yan sa ibang stall, yung 15 piraso, 20 Hong Kong dollar. Inaabangan ko yung isang tray ng itlog na 30 piraso and 25 Hong Kong dollar mo lang siya bibilhin. Malaking bagay na yung tatlong 30 na itlog. So, may pangtawid gutom na ako. Yun yung ginagawa ko para mabuhay ako dito. Proud ako sa sarili ko na kahit ganto lang yung pagkain ko dito, kahit papano naman, nakasurvive ako na narating ko yung 2 taon. So, yun yung pinaka-biggest achievement ko talaga na akala ko hindi ko kaya. So, kung wala lang akong bahay guys na pinoproblema, gusto ko na talagang umuwi. Kaso, meron eh. Yun talaga yung pinaka-problema ko. Kaya hanggang ngayon is nag-hold on pa din ako. Kasi, ayoko talaga na wala akong makitang progress sa buhay namin. Next is expectation mo dito is paano ba? Expectation mo dito is ituturing kanila na parang kapamilya, 'di ba? Ang mga Pilipino na mga amo sa Pinas is mababait, katulad ng mga amo ko dati. Maraming mga amo sa Pinas na mababait kasi mga Pilipino. Pero pagdating dito sa Hong Kong, iba.
nandun yung patay-patayan kanila kung utusan, nandun yung, hindi kanila ituturing na kapamilya. Ang isip lang nila sa'yo is, nandito ka sa bahay nila kasi nagtatrabaho ka. Yun din yung sinasabi nila sa bata. Na hindi yan natin kapamilya, katulong yan natin. Ganun yung sinasabi nila. Kaya kapag nag-away kami ng bata, sinasabihan ako ng bata, you are not my family. Sabi ko, same to you, you are not my family. So don't try to, talagang inaano ko talaga. Sabi ko, bakit kapamilya kita? Ginaganon ko din yan. Binabalik ko lang sa kanya yung sinasabi niya. And dito sa Hong Kong, okay naman yung yung sahod lang talaga guys, yung tinatsagaan natin dito. Sa Pinas kasi, maliit lang talaga yung sahod ng domestic helper doon. Yung helper doon, siguro ngayon nasa 8,000 sila ata every month. Pero yung iba is nandun pa rin sa 6,000 every month. Pero masaya sila. Marami akong kakilala na masaya. Kasi nga nakakabanding sila, tsaka hindi ganun kabigat yung trabaho. Dito sa Hong Kong, unli trabaho talaga. Ultimo, nandyan na yung basurahan. Hindi pa nila itatapon kung ano yung tissue nila na pinagsingahan. Diyan lang yung basurahan ha. Lalagay pa nila yan sa mesa. Ipapadampot pa sa'yo ikaw pa magtapon ng mga sipon-sipon nila. So, ganun sila. Tapos, nakakadiri yung mga dugo-dugo ng amo kong babae. Hindi ko alam. Ano pa yan fresh pa yung dugo niya. Kasi nga, ano-ano niya palang dan. Hindi niya mapunas-punasan yan para hindi dumikit. Antayin niya pang ako yung maglinis. Nanigas na yung dugo. Minsan, malansa na hindi mo na maintindihan. So, yung ganong mindset ba, talagang iasa talaga sa'yo lahat. Kaya kanina, day off ko ngayong linggo, nagkanda o gaga siya kasi hindi ako gumising ng maaga. Gising ako, hindi pa nga ako nag-toothbrush, lumabas ako, tinulungan ko siya. Kasi nga, wala. Kaya sabi ko, pag walang katulong pala, hirap pilay pala talaga siya. Kaya tinanong ko yung alaga ko, kung sabi ng alaga ko, alam mo ba kung anong araw yung pinakaayaw ng mama ko? Sabi ko, Sabado. Sabi niya ganun, bakit Sabado? Kasi yun yung wala ka. Lahat kanya. Ayaw na ayaw ng mama niya kasi yung mama niya magpapaligo sa kanya, magbibihis, asikasuhin siya. Pero pag nandyan ako, gigising na lang yung amo para lumayas na sila or kakain, ganyan. Ngayon, siya lahat. Kaya yun yung ayaw niya, yung Sabado. Kaya tungto ako, ayaw mo pala yung Sabado kasi day off ko. Tapos tinanong nila ako kung ano yung favorite na araw ko. Sabi ko, Friday. Kasi yung Friday, niisip ko, masaya ako niyan kasi bukas day off ko na. So, yun yung parang motivation ko parate. Day off ko na. And first time ko, by the way guys, first time ko naka-day off ng Sunday ngayon. Mayak-iyak ako kasi nga para talagang Friday, Saturday ako always and ngayon lang ako nag-Sunday. Ang gulo ng worldwide kapag, ang central kapag Sunday pala. So, ang daming tao. Grabe siksikan. Mas okay pa rin pala Sabado, chill lang. So, yun, bumili ako dun ng kailangan ko. And, kung ano man guys, expectation mo dito and reality sa Hong Kong, maa-adapt mo din yan, masasanay ka din. Sa una lang yan mahirap, sa una lang yung adjustment. Pero pag tumagal ka, okay naman siya, masasanay ka talaga. And, alam mo na kung paano sabayan yung agos ng buhay. Alam mo na kung saan ka didiskarte, alam mo na kung paano mo i-cheer up yung sarili mo, alam mo na kung paano matapos yung araw. Sa una lang mahirap, ako nga nakaya ko na wala talaga akong alam na gagawin. Hindi ako ganun ka sipag. Napakatamad ko sa Pinas. Paglalaba nga lang, nagsisimula ako alas 12, matatapos ako niyan alas 9 na ng gabi. Damit ko lang yung nilalabhan ko sa loob ng 1 linggo. Ganun ako kabagal. Pero ngayon, natuto ako dito sa Hong Kong. Ngayon, pag umuwi akong Pinas, unli lahat ng trabaho hindi ako magre-reklamo. Kaya pala yung kapitbahay namin sa Pinas, sa Manila, galing siyang Middle East. Pag pupunta ako sa bahay nila, hindi siya natatahimik. Bago lang siya natapos na isang gawain, may susunod na naman siya. Sabi ko, te, pahinga ka muna, te. Sabi niya, okay lang dahil, hindi naman ako napapagod. Sabi ko, parang ako yung napapagod sa ginagawa mo. Kasi ako, pagkatas ko maghugas, big achievement na yan sa akin. Nakataas na yung noo ko niyan. Naglalakad, ay tapos na ako maghugas dyan. Parang big achievement na yan. Tas higa na ako. Agad chill-chill na. Pagdating dito sa Hong Kong, sunod-sunod pala trabaho. Walang hingaan. So, yun lang. Yung mga expectation versus reality natin, ma-adapt din natin yan. Tsaka, kung chill lang yung trabaho dito, isipin nyo na lang may dollar. Kaya nga, pag tumatay yung alaga ako dati, sinasabi ko na lang, may sahod to. Ganun na lang. Yung i-cheer up mo yung sarili mo, hindi yung lugmo ka na nga, ilulugmo kung pa ng malala. Yun yung medyo mahirap.
So, if you guys new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.